Ano yung gusto mo? May natanim ka na or may regret ka kasi hindi ka nag-start? Yun lang ang tinandaan ko dati. Kaya 1 week after attending the seminar, nag-start na agad ako sa mga savings. So, ito yung tinatawag natin na strong financial foundation. So, hindi lang siya basta financial foundation, kundi strong, di ba? Or solid. Okay? Isa-isahin natin. First, you must have proper healthcare coverage in the event of serious health problem or sickness. Ayan. So, sino po dito mga breadwinner? Pakichat nga po. So, as a breadwinner, puhunan natin yung katawan natin, no, sa pagtatrabaho. So kailangan talaga napoprotektahan din natin yung health natin, and of course may backup tayo. Ibig sabihin dapat may health insurance tayo or health care. Kasi imagine breadwinner ka tapos nagkasakit ka, so parang sino ba sasagot ng expenses mo, 'di ba? So pag may health care tayo, makaka-save tayo kasi may discount tayo pag may health card tayo. Ayan. So, both of these can greatly affect or upset a person's financial stability, especially during old age. So, statistics shows that 90% of personal bankruptcies are due to unexpected and unforeseen illnesses. So, importante, meron tayong short-term healthcare and then meron din tayong long-term healthcare. So, yung short-term, dyan tayo familiar, no? Kasi noong 2012, ganyan din. Meron akong healthcare tapos covered yan pati yung tatay ko dahil single ako that time. Binibigay yan ng company. Pero dito ko lang nalaman sa seminar sa IMG na meron palang tinatawag na long-term healthcare. Kasi yung sakit natin lalabas pag 60 plus na tayo. Ito yung time na hindi na tayo mako-cover ng short-term healthcare. So, mga 1 week after attending the seminar, kasi after that parang nagkasakit ako, so in-apply ko agad, kumuha agad ako ng healthcare or long-term healthcare. Okay? So second, you must have proper protection in the event of your premature death. So again, as a breadwinner, kung may mga dependents tayo, lalo na yung mga anak natin, mga nag-aaral pa, di ba? So like ako, yung anak ko magi 8 years old pa lang siya. So magiging grade 3 pa lang siya this school year. So, syempre, hindi niya pa kayang maghanap buhay. Importante, meron tayong life insurance. So, again, ang life insurance, kinukuha natin para sa protection ng ating family. Instant money ng ating pamilya kung sakaling may mangyari sa atin. Pakitype nga, instant money. Diba? Ang dami tumataya sa loto, no? Pero sa insurance daw, hindi sila naniniwala. Diba? So, mas mataas yung chance na may mangyari sa'yo kaysa manalo ka sa loto. So, if this happens, then you have instant money to pay off any responsibilities and liabilities left behind. So, money yung iwan natin, say instant savings, wag utang, no? Kasi madalas kaya ang lakas pa lang umiyak kasi ang laki daw ng utang na iniwan, no? Sabi, isama mo na ako sa hukay. Yan, kaya pala gustong sumama ng asawa sa hukay kasi ang daming inutang, ang daming iniwan na utang. So third, manage and pay off all your bad debts. So again, anong katunog ng debts? 'Di ba ito? Debts. Ang katunog po niyan, death, no? Malapit tayo sa stress, wala tayong peace of mind pag patong-patong na yung utang natin. Lalo na pag bad yan, bad debts, no? Hindi nakakatulong sa atin. Dahil lang siguro nag-overspend tayo, or gusto natin talagang maging instant yung mga gusto natin. Kasi yung iba po, sa church, no, tinuturo sa amin yan. Minsan problem yan ng heart natin. Kasi yung bagay na hindi pa sa'yo binibigay ni God, gusto mo na agad ma-enjoy ngayon. So kahit hindi mo pa afford, inuutang mo na siya. Okay? So fourth, set aside 3 to 6 months of your income to deal with sudden changes in the job or business. This is also to pay for unforeseen accidents or repairs. So again, ang emergency fund, ito yun, dapat may laman yung savings account mo ng 3 to 6 months ng income mo. Kung kumikita ka ng 20,000, dapat merong kang savings na
at least 60,000. Yung account mo may 60,000. Actually, last week lang nagpagawa kami ng bubong, umabot ng more than 100,000, no? So, 'yan yung emergency, no? Emergency na kung wala kang emergency fund, hindi naman natin maiiwasan yung mga emergency, wala tayong gagamitin, no? So we should consider your healthcare and protection as a priority. So bakit? Even if you save a few hundred pesos a month but have no healthcare and life insurance, it will not take you far. So paki-chat po uli, priority. Ang haba ko magpa-chat, no? Yan. Priority, para hindi natin makalimutan. Kailangan meron tayong healthcare, protection, kasi dati gusto ko lang mag-invest. Tapos naintindihan ko na oo nga 'no, kailangan din talaga may healthcare ako and protection kasi that time kahit single ako, nagsu-support ako sa parents ko. So, as a breadwinner, dahil love ko yung parents ko, dapat may life insurance ako, 'di ba? So, kasi hindi naman sila papasweldohin ng boss ko kapag may nangyari sa akin, yung sweldo ni Roa nililipat ko lang sa parents, hindi naman gano'n, 'di ba? So, kailangan may life insurance tayo. When you get sick, disabled, or die suddenly, your savings won't last very long. Getting long-term healthcare and life insurance are the best investments. Tama naman, no? Pag nagkasakit tayo, like yung anak ko noong 2019, nagka-dengue siya. 3 days lang kami sa ospital, 21,000. Tapos wala pang salin-salin ng dugo yun, hindi pa komplikado yun. Ano lang, naka-dextrose lang siya, no? So, grabe. Lalo na pag yung may mga operation pa, 'di ba? Like nung na-CS ako, 100,000 plus yung bill namin, 'di ba? So malaking tulong pag may healthcare tayo kasi pag wala, regular rate yung i-charge sa'yo sa ospital. Pag may healthcare ka, discounted ka. So likewise, if you experience an emergency but your money is tied up in some investments, you could how could you deal with the sudden unexpected expense? So again, hindi natin nilalagay lahat sa investment like stocks, mutual fund. Like kami no, last year, 2023, hindi kami nagdagdag ng malaki muna sa mga investment and mutual funds. Yung kinita naming pera, mas nilagay namin sa healthcare kasi meron ding healthcare, 'di ba, na may savings na rin siya, may investment na rin siya. Kasi yung savings sa healthcare natin na Kaiser, hindi siya nagne-negative. So, yun ang importante na wag nating ilagay sa investment lahat. So, if your money was not tied up, then it could have used as your emergency fund. So, again, meron kang pera sa investment, may pera ka sa healthcare, may pera ka sa insurance, pero dapat may pera ka din sa emergency fund and pambayad ng utang. So worst, if you have an emergency and you have no savings or emergency fund, then you may have to apply for debt. So again, iniiwasan natin yung madagdagan na naman yung utang natin kasi wala tayong emergency fund or even healthcare. So a strong foundation will result to you having sturdier and resilient finances that can withstand any money-related storms, tornadoes, and earthquakes. O, di ba sinabi na lahat ng bagyo. So, parang bahay na kagaya ngayon, ang lakas ng hangin, ang lakas ng bagyo. And then, itong ating solid financial foundation, ganun din sa ating personal finance. Pag na-build mo siya ng tama, kahit na may pandemic pa, like no, nagka-pandemic nga, hindi kami nag-away na asawa ko ng pandemic kasi may savings kami, may healthcare kami, may emergency fund kami. So, hindi nagiging issue yung pera pag na-build natin ng tama yung ating financial house. So, ito yun, no? Again, kailangan may healthcare ka, may life insurance, nababayaran mo yung utang mo. Kami po, wala kaming utang kahit ano talaga, 10,000, 10 pesos. Talagang hindi po kami mahilig umutang. Kaya nga po pag bumibili kami ng sasakyan tsaka bahay, cash po lahat yan. And then emergency fund,
dapat meron ka in investment. Okay? Pagdating sa pag-iipon, huwag niyong kakalimutan yung bamboo story. Ang story niyan, sa first 5 years, grabe, no? No sign of hope. Para nagtanim ka tapos wala kang nakikitang progress. Ganon din sa pag-iipon, di ba? Parang nalugi pa yata ako kesa tumubo yung pera ko. Pero after 5 years, no, it breaks the ground and then in just 6 weeks, it will grow to more than 90 feet. So yan po yung story ng bamboo tree. Sa simula, parang wala lang, kahit dilig-diligan mo pa siya. Ganon din sa pag-iipon. Parang ako din, nung nagsimula ako noong 2008, 2,000 a month yun eh. Feeling ko parang ang bagal ng progress ko. Parang mahirap pa rin ako. Todo tipid pa rin ako. Pero pag ginagawa mo siya consistently, natutuwa ka na nakapag-open ka na pala ng savings account na worth 5,000, worth 10,000. And then hanggang sa naging 100,000 na yung pera mo. Na-hit mo na yung first million mo. Diba? And then nagko-compound na po yan. Ang pinakamahirap lang talaga yung unang year na nagsisave ka, no? So ito lang tinandaan ko noong 2012. Natandaan nyo rin ngayon. 5 years, 10 years from now, ano yung gusto mo? May natanim ka na or may regret ka kasi hindi ka nag-start? Yun lang ang tinandaan ko dati. Kaya 1 week after attending the seminar, nag-start na agad ako sa mga savings, investment, healthcare. Kaya ngayon, yung mga classmate nyo, tanungan nyo after 5 years kung kumusta na ba yung progress niya. Kasi yun din yung challenge sa amin nung nag-attend kami ng seminar. Ayan. So, ano yung main product ni IMG? Peace of mind. Kasi ako din, ganito ako dati. Weak din yung foundation ko. I have many worries. And parang masipag ka nga. Mabait ka naman, pero parang wala pa rin nangyayari, di ba? Konti pa rin yung investment mo, baon ka pa sa utang. So, ito yung ginagawa natin sa IMG. Yung makabuild tayo ng solid financial foundation na matibay. So, dati pangarap ko lang po to, pero ngayon, napuno na rin namin ng husband ko tong alakansya na to. Hindi man kami super rich talaga, pero I can say na 5 to 10 years kahit di kami magtrabaho, we can still survive. Diba? So, yan yung peace of mind. Ayan. So, may sample tayo dito. Kung kumikita ka ng 25,000 per month or 300,000 per year, ito daw yung may idea ka kung paano mo siya pupunuin, kung ano ba yung ita-target mo. So, again, importante yan. Maganda yung cash flow mo. Pakitype nga po cash flow. Sobrang paborito ko tong cash flow. Kasi kung hindi gumanda yung income ko, hanggang ngayon di pa rin nakapag-resign yung asawa ko. So by the way, yung asawa ko pala is 5 years na rin siyang full-time dito sa IMG. Nag-resign siya noong 2019 and recently nakachat niya yung office mate niya kasi engineer siya. Maganda yung trabaho talaga nila, yung company nila. Sa Alabang, no? US company yan. Network engineer siya. So, nagsusupport sa US. Tapos, binenta na yung nandito sa Philippines na branch. And after 1 year, tinanggal din. Tinanggal din yung mga empleyado. And may kaso-kaso. Tapos yung mga pumirma, parang nawalan sila ng mga benefits. Kasi takot sila na mawalan ng trabaho. So, ang daming issue. In short, pag takot ka, lalo pang mawawala yung pera sa'yo. Pero pagka talagang sa simula, mahirap. Pero pag tinaga mo yan, diba? Like ako, mahirap talaga mag-part-time kasi finance manager ako that time, no, noong 2012 na sinisimulan ko si IMG. So, halos parang mahaba na yung 6 hours na tulog ko every day. Kasi hindi po talaga ako sanay sa puyat-puyat. Pero, yun, parang 12 midnight na ako natutulog. Hindi ko kaya yung mga AM na matutulog, no. Tapos gigising na naman ako na maaga, 5 o'clock para pumasok sa trabaho. So mahirap talaga, pero pag once na naalis mo na yung trabaho mo, nakapag-resign ka na kasi na-build mo na yung business mo, mas mabilis na. No, like ngayon umuulan, umiinit, wala akong problema kasi wala akong boss, hindi ko kailangan pumasok sa trabaho. Kasi dati po kahit bumabagyo pumapasok ako kasi ako yung manager. Ako yung signatory sa mga cheque. So,
Ito po, increase cash flow. Kailangan ma-solve nyo yan. Kasi pag na-solve nyo tong cash flow nyo, ito, no, yung health fund mo, 1.5. Ito times 10. Ito times 5, no? Ang ginawa dito times 5. Ito times 10 ng 300,000. Kung 25,000 per month yung income mo. And then, maganda, no? Pakilagay nga po dyan sa mga may utang, 0. 'Di ba? So, iisipin mo pa lang na 0 bad debt ka. Ang sarap na sa pakiramdam. Lalo na pag nangyari po talagang wala kang utang. So, kami po mag-asawa talagang gabi-gabi yan, masarap tulog namin. So, hindi lang basta tulog, deep sleep talaga. 'Di ba? Kasi wala kang iniisip na may babayaran kang utang. 'Di ba? Wala ka ding iniisip na baka mawalan ka ng trabaho kasi baka tanggalin ka, wala ka man lang pambayad sa utang or panggastos, 'di ba? And emergency fund, again, 3 to 6 months. Pero for me, no, nung nag-resign ako, 1 year yung tinabi kong emergency fund, 'di ba? So, mahirapan ka sa business, you can still survive for the next 12 months. And 6 million yung investment. Times 20 to, no? So, bakit daw times 20 ng annual income mo? Kasi, pag may inflation pa, no, kagaya ng bigas dati, 20-20 lang, makasurvive pa kami ng pamilya ko dahil 5 kami magkakapatid. So, syempre, pag high school na, malakas nang kumain. So, 20, makakasurvive kayo. Pero ngayon, di ba, ang mahal na ng bigas. So, ganun din dito, no? Kailangan malaki yung retirement fund mo, yung investment mo para kahit magtaas yung mga bilihin, na-consider mo din siya. Ang sarap na may ganito, no? Di ba? So, lalo na kung napupuno nyo na po yung alkansya nyo. Kasi dati nangangarap lang din po ako na makapag-ipon. Kasi may nakausap ako dati, parang kaya niya mag-ipon ng siguro 10,000 per month or 20,000 per month. Pero ako kasi, based sa computation ko dito sa financial check-up, dapat may savings akong 20,000 per month. That time, parang 5 to 10,000 lang naiipon ko. Sabi ko, wala, parang malayo pa pala ako. Pero, at least nag-start ka na, and maganda may nakakausap tayo kasi mas na-challenge tayong lakihan talaga yung ipon natin. Kasi kung may kausap ka na 20,000 per month, at ikaw ang kaya mong i-save 10,000 lang, sasabihin mo, teka, ako nagtuturo, parang ako pa yung kawawa. 'Di ba? Kasi yung tinuruan ko, malaki yung nasa-save. Di malaki na yung mai-invest niya. 'Di ba? So, na-challenge ka in a positive way. Ayan. So, a solid financial foundation takes time to build. Pakilagay nga po dyan, time. 'Di ba? It will take time. Huwag kayo mag-shortcut. Kasi lahat po na nag-shortcut, na-i-scam po yan. Okay, ako po na-scam din po ako, no, noong 2013, no, kasi dinis ka sa amin ng asawa ko na nung kakilala niya sa church pa po yun, na malaki yung kitaan sa ganito, so nagtayo kami ng business, tapos yun, nalugi siya, 'di ba? So kasi iniisip agad namin yung usually pag may pera ka or gusto mo yumaman agad, yung greed kasi nandun eh. Yung gusto mo may instant na malaki yung kikitain mo. So never nyo yan iisipin na kailangan maliit lang ilalagay ko pero malaki kikitain ko. 'Di ba? So dapat long-term discipline and patience. Ako po 2008 nag-start, so 16 years na ako nag-iipon. So nandun ba yung patience? Nandun talaga kasi imagine mo, pag nasa 20s ka, gusto mong gumastos eh. 'Di ba? So, ang dami mong gustong bilhin. Pero pag nandun yung discipline, 'di ba? Ngayon, 40 years old na ako, hindi ako stress na may babayaran akong utang, 'di ba? Saan ko kukunin yung pang-enroll ng anak ko? So, walang ganun stress, no? Kasi dati inisip mo lang na ito yung mga dapat na disiplinahin ko sarili ko para ma-achieve ko tong ganitong goal ko, 'di ba? So it's a long-term process, not overnight. It takes financial execution and discipline. Paki-type po execution kasi ito po yung kulang sa karamihan. Alam mo na maganda yung investment, alam mo yung maganda yung healthcare, pero hindi mo sinisimulan, 'di ba? So it takes long-term relationship with IMG. So importante rin meron ka talagang
community na magsusupport sa'yo na pagkasama mo, yayayain ka mag-ipon, hindi yung puro gastos lang, no? Pero, okay din po mag-enjoy, Ibig sabihin, pag nakita mo may naipon ka naman, pwede kang bumili ng paborito mo, milk tea, yung mga simple reward mo sa sarili mo. Kasi pag hindi mo na-enjoy yung process, hihinto ka rin. Okay? Ayan. So, who can really help you to build a solid financial foundation? Gusto mo ba sa A, ang dami mong dadaanan? Punta ka sa bank, mag-i-inquire ka sa broker, sa agent. So, dito ka na sa B, kay IMG, nandito ka na kay IMG. So, dapat grateful ka, dapat ma-realize mo na napaka-importante na part ka ng IMG kasi you can bypass the middleman. Hindi ka na kailangan dumaan sa mga agent. No, ikaw na yung magiging agent ng pamilya mo kung kukuhanan mo rin sila ng mga product. Direct access ka na sa mga financial companies. May discount ka pa dun sa ibang product. So yan, si IMG, na-establish siya noong 2002. Nasa Makati po ang ating head office. And ito po yung mga partner ni IMG, mga company na nasa financial industry. So mula healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, ito yung mga non-life insurance, and allied services, meron po tayo dito sa IMG. Kumbaga sa SM, we've got it all na po sa IMG. Like ako, ang sinimulan ko dito, healthcare plus mutual fund. O, diba? So dito, kukuha ka na lang ng product pagka naintindihan mo na sa workshop. And again, sa campaign natin sa IMG, dahil target natin maka-educate ng 30 million Filipino families by the year 2030, as of today, meron tayong more than 12 million na na-educate. And ano bang meron sa IMG? Ito yung summary. Dito, meron tayong access sa mga education kasi yan ang hindi sa atin naturo sa school. So, dapat mag-attend tayo ng mga workshop para ma-equip tayo. No? So, kung ano ba yung dapat nating strategy sa financial execution. Ito naman yung, again, may access na tayo sa mga products and may benefits pa. Entrepreneurship, syempre, madalas ang problema ng karamihan, kagaya ko din before, kulang ang income ko, employed lang ako. So, medyo limited ang kita ko. So, may entrepreneurship program si IMG. Pwede natin gawin yung career side, which is pagiging financial educator para meron tayong extra income. And environment. So, be with the group of savers, investors, and people who inspire you. So, for me, napakalaking bagay na may kasama ka talagang parang ano yan nakikipagbarkada ka. So, pagka sumama ka dun sa mga mahilig gumasta, mapapagastos ka talaga. Pag sumama ka dun sa mahilig umutang, hindi malayo may utang ka rin. So, pero pag sumama ka dun sa nagsisave, nakikita mo pa yung mas bata pa sa'yo na malaki na iipon. So, nagagaya ka rin in a positive way na, magsisave din ako kasi mas kailangan mo mag-save for your retirement eh. 'Di ba? Kasi lahat tayo magre-retire. Kailangan lang talaga nasa right environment tayo para hindi tayo titigil. Kasi pagka ikaw lang, nahihirapan ka na negative ka pa sa labas, 'di ba? So, hindi mo siya matutuloy-tuloy.